May mga atleta na sumisikat dahil sa talento. May mga manlalarong nakikilala dahil sa kanilang mga record. Ngunit paminsan-minsan, may isang tao na dumarating at binabago ang pananaw ng buong mundo sa isang laro. Isang manlalaro na hindi lamang mahusay, kundi tila isinilang upang gumawa ng kasaysayan. Isa sa mga pangalang iyon ay si Victor Wembanyama. Sa tuwing binabanggit ang kanyang pangalan ngayon, agad na pumapasok sa isip ng mga tao ang kanyang pambihirang tangkad, kahanga-hangang galaw, at kakayahang gawin ang mga bagay na halos imposibleng makita sa isang manlalarong higit 7 talampakan ang taas. Ngunit bago siya naging sentro ng usapan sa NBA, bago siya naging idolo ng milyon-milyong tagahanga, isa lamang siyang batang may malaking pangarap sa France. Ang kanyang kwento ay hindi nagsimula sa malalaking arena. Hindi ito nagsimula sa harap ng libu-libong manonood. Nagsimula ito sa simpleng buhay, sa isang pamilyang nagturo sa kanya ng disiplina, pagsisikap at paniniwala sa sariling kakayahan. Bago tayo magpatuloy pa, like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Ipinanganak si Victor Wembanyama noong January 4, 2004 sa Le Chesnay, France. Mula pa lamang sa kanyang pagkabata, malinaw na naiiba siya sa karamihan. Habang lumalaki, mabilis ding tumataas ang kanyang tangkad. Madalas siyang mapansin saan man siya magpunta, ngunit hindi naging madali ang pagiging kakaiba. May mga pagkakataong nakararanas siya ng mga tingin at tanong mula sa ibang tao. May mga batang nagtataka kung bakit siya ganoon katangkad. Ngunit sa halip na maapektuhan, natutunan niyang tanggapin ang kanyang pagkakaiba. Malaki ang naging papel ng kanyang pamilya sa paghubog sa kanyang pagkatao. Ang kanyang ama na si Felix Wembanyama ay isang dating track and field athlete. Ang kanyang ina namang si Elodie ay dating basketball player at coach. Dahil dito, bata pa lamang si Victor ay napalibutan na siya ng kultura ng sports at disiplina. Hindi agad basketball ang naging sentro ng kanyang mundo. Sinubukan niya ang iba't ibang sports gaya ng football at judo. Ngunit habang tumatagal, natuklasan niya ang larong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman, basketball. Sa una, isa lamang itong simpleng interes. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-unawa sa laro, mas lalo siyang nahulog dito. Unti-unti niyang natuklasan na mayroon siyang kakaibang kombinasyon ng taas, koordinasyon, bilis at husay. Habang karamihan sa mga batang kasing tangkad niya ay hirap gumalaw, si Victor ay nakakadribble, nakakapasok sa depensa, at nakakatira mula sa malayo. Dito nagsimulang mapansin ng mga coach ang kanyang pambihirang potensyal. Habang lumalaki ang kanyang katawan, lalo namang nahuhubog ang kanyang talento. Sa murang edad, nagsimula siyang maglaro para sa mga youth basketball programs sa France. Mabilis siyang naging standout player, hindi lamang dahil sa kanyang tangkad, kundi dahil sa kanyang basketball IQ. Maraming batang matangkad ang umaasa lamang sa kanilang laki. Ngunit si Victor ay naiiba. Pinag-aaralan niya ang laro. Pinanonood niya ang mga alamat ng basketball. Inaaral niya ang bawat galaw ni Kevin Durant, Dirk Nowitzki, Tim Duncan at iba pang mga bituin. Unti-unti niyang binuo ang sariling estilo ng paglalaro. Habang tumatagal, nagsimula nang makarating ang kanyang pangalan sa iba't ibang bahagi ng Europa. Nag-uusap-usap ang mga scout, nagpapalitan ng opinyon ng mga eksperto. May isang batang Pranses na posibleng maging susunod na global superstar. At habang lumalaki ang hype sa kanyang pangalan, lalo rin siyang nagsumikap. Hindi siya naging kampante, hindi siya nalasing sa papuri. Sa halip, mas pinili niyang magtrabaho ng mas mabuti. Araw-araw siyang nag-e-ensayo. Araw-araw siyang naghahanap ng paraan upang maging mas mahusay. Alam niyang ang talento lamang ay hindi sapat. Kailangan itong samahan ng sipag, sakripisyo at disiplina. Dumating ang panahon na nagsimula siyang maglaro laban sa mas matatandang atleta sa France. Marami ang nag-aakalang mahihirapan siya. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Hindi lamang siya nakasabay, nagdomina pa siya. Sa bawat laro, ipinapakita niya ang kakaibang kombinasyon ng taas at husay. May mga pagkakataong nagbablock siya ng mga tira na tila imposible maabot. May mga pagkakataong tumitira siya ng 3 points na parang isang guard.
At may mga pagkakataong dinadala niya ang bola sa buong court na parang point guard. Dahil dito, mas lalong umingay ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal, nagsimula ng pag-usapan ng buong basketball world ang posibilidad ng kanyang pagpasok sa NBA. Marami ang nagsabing siya ang pinakamahusay na prospect mula pa noong panahon ni LeBron James at Zion Williamson. May ilan pang naniniwalang mas mataas pa ang kanyang potensyal kaysa sa karamihan ng mga naging unang draft pick sa kasaysayan. Ngunit kasabay ng papuri ay dumating ang matinding pressure. Araw-araw siyang sinusubaybayan. Araw-araw siyang kinukunan ng video. Araw-araw siyang pinaghahambing sa mga alamat. Hindi madali para sa isang teenager ang ganitong klaseng atensyon. Ngunit ipinakita ni Victor ang kanyang mental toughness. Hindi niya pinansin ang ingay. Hindi niya pinansin ang mga kritiko. Nakatuon lamang siya sa kanyang pangarap. At dumating ang pinakahihintay na sandali, NBA Draft. Noong draft night, milyon-milyong tagahanga ang nakatutok. Alam ng lahat kung ano ang mangyayari. Wala nang duda, wala nang debate, wala nang ibang pangalan na mas karapat-dapat. Nang tawagin ang kanyang pangalan bilang number 1 overall pick ng San Antonio Spurs, natupad ang pangarap na matagal niyang pinaghirapan. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama from Nanterre, France. Para sa marami, iyon ang simula ng isang bagong panahon sa NBA. Ngunit para kay Victor, iyon pa lamang ang unang hakbang. Pagdating niya sa NBA, maraming eksperto ang nagtatanong kung kakayanin niya ang pisikal na laro sa Amerika. May mga nagduda sa kanyang katawan. May mga nagsabing baka madalas siyang ma-injure. May mga nagsabing baka mahirapan siyang makipagsabayan. Ngunit mabilis niyang pinatahimik ang lahat. Sa kanyang rookie season, agad niyang ipinakita kung bakit siya espesyal. Naging nightmare siya para sa mga kalaban. Naging pader siya sa depensa. Naging sandata siya sa opensa. At higit sa lahat, naging bagong mukha siya ng San Antonio Spurs. Sa bawat laro, mas dumarami ang kanyang tagahanga. Sa bawat highlight, mas lumalaki ang kanyang impluensya. Unti-unti siyang naging isa sa pinakapinapanood na atleta sa buong mundo. Ngunit hindi naging perpekto ang lahat. May mga injury scares, may mga pagkatalo, may mga mahihirap na gabi. Ngunit bawat pagsubok ay naging bahagi ng kanyang paglago. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo siyang naging determinado. Mas lalo siyang nagsanay. Mas lalo niyang pinahusay ang kanyang katawan. Mas lalo niyang pinatibay ang kanyang isip. Pagsapit ng 2026, hindi na siya basta prospect. Hindi na siya simpleng batang may potensyal. Isa na siyang tunay na superstar. Isa siyang NBA All-Star. Isa siyang Defensive Player of the Year. Isa siyang leader ng Spurs. At isa siyang manlalarong kinatatakutan ng buong liga. Sa playoffs ng 2026, lalo niyang pinatunayan ang kanyang halaga. Habang tumitindi ang laban, lalo ring lumalabas ang kanyang pagiging clutch. Sa bawat mahalagang sandali, handa siyang umako ng responsibilidad. Sa bawat pressure situation, mas lalo siyang lumalakas. Naging sentro siya ng pag-asa ng San Antonio Spurs. At nang maabot ng koponan ang NBA Finals, lalong tumindi ang usapan tungkol sa kanya. Marami ang nagsasabing ito pa lamang ang simula. Marami ang naniniwalang marami pa siyang kampiyonatong mapapanalunan. Marami ang naniniwalang balang araw ay magiging isa siya sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan. Bukod sa kanyang tagumpay sa court, lumago rin ang kanyang yaman. Dahil sa kanyang NBA contract, endorsements, sponsorships, at global popularity, naging isa siya sa pinakamayamang batang atleta sa mundo. Nakipagtrabaho siya sa malalaking brand. Lumabas siya sa iba't ibang kampanya at naging isa sa mga pinakakilalang mukha ng international sports. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi siya naging mayabang, hindi siya nagbago. Patuloy pa rin siyang nakatuon sa pagpapabuti ng kanyang laro. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng paraan upang maging mas mahusay. At marahil iyon ang isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit mahal siya ng mga tagahanga. Hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang karakter. Sa kasalukuyan, milyon-milyong kabataan sa iba't ibang bahagi ng mundo ang tumitingala sa kanya.
Marami ang nangangarap na maging katulad niya. Marami ang inspiradong magsumikap dahil sa kanyang kwento. Dahil ipinakita niya na kahit gaano kalaki ang pangarap, posible itong maabot kung sasamahan ng tiyaga at determinasyon. Ang kwento ni Victor Wembanyama ay kwento ng isang batang nangarap, isang batang naniwala sa sarili, isang batang hindi natakot sa pressure, at isang batang naging simbolo ng bagong henerasyon ng basketball. Habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay, isang bagay ang malinaw. Hindi pa ito ang kanyang rurok. Hindi pa ito ang kanyang huling kabanata. Sa katunayan, maaaring nagsisimula pa lamang ang pinakadakilang bahagi ng kanyang kwento. At habang patuloy na umiikot ang mundo ng basketball, patuloy ring isinusulat ni Victor Wembanyama ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Isang pangalan na maaaring balang araw ay maihambing sa pinakadakilang mga alamat ng laro. Isang pangalan na magbibigay inspiration sa mga susunod na generation. At isang pangalan na magpapaalala sa lahat na ang mga pangarap ay walang limitasyon kapag sinamahan ng sipag, sakripisyo at walang sawang paniniwala sa sarili. Si Victor Wembanyama, ang higanteng minsang nangarap lamang. Ngayon, isa na siyang buhay na alamat na patuloy na gumagawa ng kasaysayan sa pinakamalaking entablado ng basketball sa buong mundo. Kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, mag-comment kung sinong NBA player ang iniidolo mo. Maraming salamat sa panonood.